Kaya natin, wala tayong pipindutin kahit ano. Tingnan natin kung anong mangyayari. Kung tatakbo yung ating software. Please subscribe and click the bell. Hey guys, masaganang araw sa inyo lahat. Andito po ulit ako ngayon upang ipakita sa inyo ang kung paano mag-fix ng ganitong klaseng troubleshoot. So meron ako ditong computer. Andito na rin yung kanyang hard drive sa loob ng monitor na ito. So kahit anong gawin ko, pinasukan ko na rin siya ng software. Ito yung software niya. So meron ako ditong software na 64-bit para sa Windows 10 Professional full version, pero hindi pa rin siya gumana. So sabi nga dito sa error, no boot disk has been detected or the disk has failed. So subukan ulit natin, pakita ko sa inyo kung ano nangyayari. Patayin natin ang power. So buhayin natin. Then F12. Kuha natin ang F12. Let's see. Or F11. Kung mapapansin nyo, nagpakita yung kanyang logo. So sa babang ito nakalagay, press the escape key for startup menu and system recovery. So ito yung mga impormasyon ng computer na ito. So tingnan natin. I-press natin ang escape. So hindi gumana. Try natin i-press ang F12. Patayin ulit natin power. So power on. F12. So escape. Try natin tong F9. F10. Enter. Wala. So hindi siya mag-response. So patayin ulit natin. Buhay natin. Turn on. Labas ang software. Pasok. Press natin ang F12. So yan ulit ang lumabas. Press the escape key for startup menu. So pag pinress ko itong escape, hindi siya nag-response. So patayin ulit natin. Patayin natin ang power. Okay, in-unplug ko. So bilang 10 ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. So okay, balik na ulit natin. Okay. So power on. Kaya natin, wala tayong pipindutin kahit ano. Tingnan natin kung anong mangyayari. Kung tatakbo yung ating software. Yan. So nag-response yung kanyang software. Tingnan natin, baka gumana yung software. So hindi rin siya mag-response. Okay, yun na naman ang lumabas. Try natin escape. Natin kung mag-escape. So hindi siya mag-response. Try natin ilabas yung software.
Kuha tayo ng ibang software. Try natin itong software na ito. Meron akong ibang software dito. Meron akong Windows 8. Okay. Okay, yan. May lumabas. F9. So, try natin. To continue start off. Kung F9, F10 system. Doon tayo sa system recovery. F11. Click natin na F11. Tingnan natin kung may magbabago. Checking media presence start PXE over IPv4. So nagche-check siya. Tingnan natin kung may ma-check siya. Tingnan natin kung start over. Okay, nung in-start ko, yan ang nangyari, nag-error. Nakalagay sa kanya ay error, no boot disk has been detected. So try natin na maglagay ng disk. Okay? Try natin to. So umiikot yung kanyang disk. Pero hindi tumitigil yung pumping ng kuha ng error. So try natin enter. Escape. F12, F11, F8. Try natin na patayin ulit. Buhayin. Okay, so i-click natin ang F11. So i-press natin ang tuloy-tuloy yung F11. System recovery, press this. Try natin yung escape. Hindi siya mag-response. Enter, wala din. Open natin ang disk drive. Pasok ulit natin. Tingnan natin kung ma-detect niya. So sa ngayon guys, pinakikita ko muna sa inyo kung ano yung mga pamamaraan na dapat natin gawin bago natin siya buksan yung hardware. So sa ngayon guys, ginagawan muna natin ng paraan. Ito yung tinatawag na visual check. So sa paraan ng pagbi-visual, kinakailangan gawin nyo yung mga procedure. Katulad halimbawa ng pagsalpak ng software, pag-press ng escape, or pag-press ng F12, F11. So tingnan nyo kung mag-response siya. Okay, pagpasok ng, pwede rin natin salangan siya ng ibang software. At try natin kung mag-response. Kailangan kasi mag-response ng computer na ito. So wala, hindi siya nag-response. Enter. Escape. So laging ang lumalabas sa kanya, ito, press the escape key for startup menu. Pero hindi siya mag-escape. So try natin na tanggalin yung Windows 10 Pro. Okay. Salangan natin siya ng Windows 8. Tingnan natin kung anong mangyayari. Tingnan natin kung ma-detect siya. So kapag guys wala pa nangyayari dito sa ating visual, so
tatanggalin na natin si hard drive. At yung sa hard drive ang ating pipix. Maaari kasi na yung hard drive ay pinasukan ng virus. So ito, nasabi boot menu. So ilagay natin i-press natin yung 9. Tapos lagay natin siya sa CDD. Tingnan natin to CDD. Then enter. Tingnan natin. Press any key. Enter. So pag press any key, kahit anong key na inyong enter dyan. So tingnan natin kung mag-response. Kasi mukhang na-detect niya yung bagong software natin nilagay, yung Windows 8. So hindi nag-response. Tingnan natin tong umiikot naman siya. Tingnan natin kung madidetect niya. So sa ngayon, nag-response siya. Lumabas na yung Windows 8 niya. So try natin next. Wala na muna tayong babaguhin dito. Basta next lang natin. Install natin yung Windows 8. Tingnan natin kung tatanggapin niya yung software na yan. Okay. Okay. I-accept natin to. Next. So, sabi dito, install Windows, keep file setting and application. Ito yung sa upgrade. So, dahil sa hindi naman to Windows 10, pwede natin i-upgrade to. Click natin ang upgrade. Okay. Try natin to repair. Troubleshoot. Reset. Tingnan natin. System restore. Dito tayo sa restore para sigurado. Okay. Reset. All of your personal files app will be removed. Your PC setting will be changed back to their defaults. Okay. So, dito na lang tayo sa reset. Ito, unable to reset your PC. A required drive partition is missing. So, wala siyang partition. Hindi siya mag-reset. Try natin sa refresh your PC. The drive Windows is installed, is locked. Unlock the drive and try again. Try natin dito sa advanced. System image. Change setting in your PC. Dito sa firmware. Tingnan natin sa firmware. Okay, so try natin ang setup. F10. Hindi mag-response sa F10. Yan, tingnan natin. Enter. Bumalik yung power. Ito na, nagka-error na. So, tingnan natin. Pakikita ko sa inyo kung paano natin ipipix to. Next. Install. So, sa ngayon guys, in-install ko muna itong Windows 8. Tingnan natin guys kung tatanggapin niya itong Windows 8. So, kapag tinanggap itong Windows 8, saka natin siya i-upgrade.
So, i-custom natin. Load driver. Tignan natin. No signed device drivers were found. Make sure that the installation media contains the correct drivers. Okay. So, i-try natin to i-browse. Tapos, click natin to. Tignan natin. Wala din. Browse. Click natin itong boot. No sign din. Re-scan. Ganun din. Okay. Wala din. Wala din. So, balik tayo dito. Fresh. So, nirefresh ko. Tingnan natin. Wala rin. Tingnan natin driver option. So, puro mga hindi siya naka-highlight. Maliban dito sa load driver. No signs. So, try natin hugutin to. Try natin palitan ng Windows 10. Tingnan natin kung madidetect siya. Then rescan. No sign pa rin. Pag-browse. CD. So nakalagay doon Windows 10. No sign pa rin. Ibalik natin. Load driver. To install the device driver for your drive, insert the installation media containing the driver files and then click OK. Okay. Wala. Talagang tingnan sa boot. Wala pa rin. Balik natin. Refresh. Kinakailangan kasi guys may lumabas dito eh. Lumabas yung kanyang disk drive. So hindi makita yung walang any drive na lumalabas. So balik natin. I-custom natin. Load driver. Browse. CD. Okay. Wala din. Boot. Wala din. Okay. Balik natin. Balik natin. Balik natin. Accept. Next. Try natin ang upgrade. Tapos, advanced option. Recovery image. Select system image. Next. Advanced. Install driver. Okay. So, tingnan natin dito. Sa computer. Program files. Dito tayo set up. The specified location does not contain information about your hardware. Dito. Common file system. Wala. Ito. Tignan natin. Wala. Okay. Set up. Wala. Specified location does not contain information about your hardware. Insert the installation media for the device. Click OK to select the driver.
Labas natin. Pasok ulit. Okay. Diagnose natin yung PC. Automatic repair could not repair your PC. Press advanced option to try other option to repair your PC, or shut down to turn off your PC log file. Ating sa advanced option. Okay. Restart. Try natin restart. Kapag hindi pa to mubra, so kailangan na lang natin gawin ay buksan na natin yung hard disk drive para malinis natin. Escape. Turn natin power.